Sa inyong dalawa, posible bang ma-inlove kayo sa isa't isa? Ano? Hindi pa ba? Sabi ng mga banso, hindi pa ba? Sorry, can you repeat ulit? Kasi usually mga love teams, talaga nagkakatuluyan eh, di ba? Nagiging sila talaga. In your case, like what I asked earlier, posible ba kayong ma-inlove sa isa't isa? Although, sinasabi nyo ng iba, hindi pa ba? Like you said, kung possible, anything is possible. Pero, di ko na masabi. Askin? Same answer po. So, posible talaga. Malaki ang Hindi po chance. natin masasabi pero tignan po natin. Yung level ng friendship nyo ngayon, kumusta na? Nasa, in a scale of 1 to 10, nasaan na? Ako 11 ako. 11 na rin ako. No, pero totoo, kami ni Ash, we're very close na, and even on the set, on working days, I would like to say, or I would like to believe na we enjoy each other's company naman. And it's always a fun time. Mas naging comfortable po kami sa isa't isa ngayon. Okay. Ba? Alam ko, dalawa na yung tanong, pero tatanungin ko muna si Direk. Direk, while doing this movie, sabi mo nga may Anthony magic, Anthony chemistry, but of course, meron pa rin kayong napapansin sa kanilang dalawa. Working with this two, kasi first time nyo silang na-direct. Well, si Ashley nakatrabaho ko na before, so hindi na ako surprised sa kanya. Si Andres, actually, di ba naalala mo yung meron tayong scene na kailangan mong umiyak? Spoiler! Naalala kung bakit na kailangan mong umiyak. To be honest, na-surprise ako kay Andres kasi I had this thinking na may assumption ako na hindi siya nakakaiyak. Pero nung take one pa lang, binigay na talaga niya. So, di ba, parang surpassed my expectations. Balikan lang kita, Andres. Ano ang pinag-uutan mo dun sa iyak scene na yun? Para sa akin, I think really it's really the scene. Talagang, kasi malalim talaga yung scene at kahit yung lines ko doon, talagang na-feel ko nung sinasabi ko. Kaya, it was easier for me to release those emotions because I really felt the lines as I was saying it. Lastly, kasi kayong dalawa ang bida sa pelikula nito. This is your first movie together. Wala bang pressure na nararamdaman sa inyong dalawa? Kasi kayo magdadala ng pelikula eh. Ako po nung nung nagkaroon kami ng 12 million views sa first teaser, parang doon po pumasok yung pressure sa akin. Parang na-realize ko doon na ang taas na expectation ng mga tao. Pero nung na-realize ko po na napapasukan ako ng pressure, kasi hindi ako naka-work ng maayos kapag under pressure ako, mas hindi ko nagagawa ng maayos yung trabaho ko. So, tinigil ko po agad siya, mas nag-focus po ako doon sa mga dapat po namin gawin. Andres? Ako naman, yes, kasi first movie ko to talaga and may pressure yan kasi dahil first naman. Pero sa tingin ko naman kasi mas na-excite ako talaga because this is my first film and acting project and really kahit noon pa naman nung bata pa ako, I always dreamed na one day I'd be on the silver screen and jumping from teleserye, from a series to now the silver screen, I can say that I'm in the middle of one of my dreams. And so, for me, parang, it's much more of excitement than pressure. But the pressure is definitely there. And importante din yung pressure, if you want to do a good job and produce good work, you need the pressure. Thank you so much and congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Castro Moyo. Next, let's proceed with Abante Tonight, Roldan Castro. Good afternoon po. Okay, Direk, ilang percent po yung kinilig ka sa... Wait, hindi kita makita. Ano po? Ayun. Ayun. Hello po. Sorry. Direk, ilang percent na kinilig ka sa Astin at anong eksena yun na pwede mong i-share sa akin? Ilang ano po? Percent na kinilig ka sa Astin at anong eksena yun?
Well, actually, nung nilabas sa Araneta, hulaan yung fans, anong scene yun? Oh, yung tinatawag nilang bed scene, just because nasa bed sila. Ayun. Pero ano yun, isa lang talaga yung bed scene na yun sa mga killing moments na meron dito sa pelikula. And my staff can vouch for it kasi kapag ba nag-shoot, pati mga behind the scenes people talaga nag-ano, woo! Ayun talaga sila. So, ayun, ako feeling ko yung yung pinasilip na eksena na nasa kama sila. Yun yung isa sa mga pinakakilig moments sa pelikula. Pero what I can promise is, hindi lang yun. Kayo, Austin, ilang person kayo kinilig sa isa't isa sa mga eksena? Ilang percent? Yes. 100%. Kasi yung mga kapag ginagawa po namin yung scenes, parang in-enjoy na lang po talaga namin yung moment, parang hindi na kami nag-acting. Hindi in the moment nga. Tama, method acting, di ba? Oo, tama. Para mas nararamdaman ng mga audience kung ano yung emotions ng character. Andreas, may talaga. Ako naman sasabihin ko, 100% din. Kasi mas napifeel ko talaga yung mga eksena na ginagawa namin. And I'd say, minsan nga masyado akong kinikilig. Overreact ako, but yeah. Ano na-discover niyo sa isa't isa na bago? Na bago? Yes, so may maluping discovery sa isa't isa. Ikaw na lang When shooting the film. Siguro, ang na-discover ko kay Andres ngayon is sobrang nakakatawa po pala siya. Kasi before nagjo-joke siya, parang kailangan pakilitin yung sarili ko para matawa. Pero ngayon, super funny niya po at lumabas talaga yung goofy side niya and sobrang effortless niya magpatawa. Wow, good answer! Good description! Ano kaya? Mga medyo. Yung bago? Andres to Ash naman. Ano yung bago na discover mo kayo? Alam ko madami ka na alam sa kanya pero ano yung bago? Di ko maisip kasi ano to. Para sa akin, like, from ang Matianang section pa lang, when we were ready, first initially paired, I learned a lot of things about Ash already and parang nagagets ko naman yung character niya and everything. Tama. Hinuhulaan niya. Minsan dinedeny ko na nahihiya ako. Sabi hindi, nahihiya ka. Sige na nga, oo, tama ka. Alam niya. Ano na lang, Andres, siguro ano yung pinaka-gusto mo quality ni Ashton? Si Ash, talagang how genuine she is. You know, even when we have our conversations on set, I really enjoy it and I look forward to it every day. And even coming to work every other day on set, I enjoy having these conversations with Ash and very genuine. Okay. Maraming salamat and congratulations. Thank you. Tapos, Andres, ano yung na-share mo, kwento mo sa parents mo, kay Aga, kay Shirley? Nung natapos itong pelikula na parang memorable sa'yo, favorite mo, nahirapan ka, meron ka pag-share sa akin? Usually kasi we don't really talk about naman like what happens sa mga eksena or ano nangyayari specifically sa set. Pero when I come home naman and I get the chance to talk to them, it's always just I share the experiences, the first and the last of working. You know, I always often share with my parents like the feeling I get when I'm on set because I genuinely really love my job and I really appreciate the craft, and that's what I talk to my dad about, is like the craft of acting. Kasi kahit bago pa lang ako, I'm still trying to learn and learn. So I'm always asking them questions, and even Direk can agree, I always ask questions, always trying to learn. So ibabalik ko pa rin yung tanong, saan kayo, ano yung pinaka-favorite nyo na scene na pwede nyo siya na hindi naman mag-explore movie or memorable sa inyo? Siguro sa akin, yung scene na shinare na namin direct, yung wala pang nakakast, yung parang, yung pinost nyo before na naglagay kayo ng Ano yun? Yung scene na sinasabi ko sa kanya na distraction mo lang ba ako?
Yun. Okay. Yung una niyo pong pinost. Yun, kasi parang, yun yung favorite ko kasi, yun yung isa sa first scene na tinake namin na medyo heavy. And doon ako natatakot talaga. Kasi fear ko po na kasi di ba po pag nag-shooting, parang ilang beses mo siya kailangan ulitin yung mga scenes. Hindi siya kagaya before sa Mutya na 2 takes lang and okay na, like wide shot and close up, okay na. Pero ito po kasi ang daming beses mo kailangan ulitin, ang daming beses mo kailangan magalit, ang daming beses mo kailangan umiyak. And sobrang happy po ako doon at saka isa siya sa naging memorable sa akin dahil nagawa po namin ng maayos yan. Okay. Andres? Ako naman, siguro, mahirap pumili kasi there's a lot of sequences that we were able to shoot so far. But, ako naman, I don't have a favorite. Talagang, when I read the script pala, from the very first time, while I was reading each sequence, I was already thoroughly enjoying it talaga. So, for me, I'd say, all, pwede. Meron akong isi-share. Ilalaglag ko si Ashley. Meron kasi isang eksena. Tapos, basta may gagawin sila dun sa eksena na something. Siyempre, hindi ko sasabihin mo ano. Parang yun yung first ever pupunan namin sa shoot na ganung level. Narinig ko si Ashley sa kasi nakalapel siya, di ba? So narinig ko. Narinig talaga na sa, kinakabahan ako. Sabi mo gano'n. Bakit? Kinakabahan ako kasi ang daming tao. Tapos gagawin niyo yun. Opo, hindi ako sanay pa ulit. Pero hindi ko pwede sabihin kung ano yun. Basta ako narinig ko lang si Ashley sa lapel ko. Kinakabahan siya para sa eksena yun. So yun pala, kasi maraming nanonood. Ngayon tatandaan ko nang may lapel ako.